Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha, ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at inilapit sa kanyang bibig. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Naganap na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga, dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasama ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit, sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad lumabas doon ang dugo at tubig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad, sinabi niya, "Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina." Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayong araw na ito si Maria bilang ina ng simbahan. Inaanyayahan tayong tumingin muli sa krus. Hindi bilang tagpo ng pagkatalo, kundi bilang sandali ng bagong pagsilang. Doon, sa ilalim ng krus, sa gitna ng pagdurusa ni Jesus, isinilang ang isang bagong ugnayan. Ang pagiging ina ni Maria sa simbahan, sa ating lahat. Hindi ito makikita sa himala. Hindi ito inihayag sa masayang pagkakataon. Ito'y naganap sa gitna ng sakit, sa harap ng kamatayan. Habang nakapako si Jesus, habang ang dugo niya'y tumutulo at ang hininga niya'y nauubos, naisip pa rin niya tayo. Ang kanyang ina ay naroon, tahimik, tapat, nananatili sa tabi ng anak kahit hindi na niya ito mailigtas sa hirap. At mula sa krus, sa huling mga sandali niya, sinabi niya, "Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina." Sa salita ng Diyos, walang aksidente. Ang bawat salita ni Jesus sa krus ay may malalim na kahulugan. Sa pamamagitan ng mga salitang ito, ibinibigay niya si Maria sa atin bilang ina. At sa alagad na kinatawan nating lahat, sinasabi niya, "Narito ang iyong ina." Buhayin mo siya sa iyong puso. Si Maria ay tinawag na ina ng simbahan hindi dahil siya ay tagapamahala, kundi dahil siya ang ina ng mga sugatan, ng mga takot, ng mga nawawala. Siya ang ina ng mga alagad na nagtatago sa takot. Ina ng simbahang nangangapa, bumabangon, nasusugatan. Ina ng bawat Kristiyanong minsang nawalan ng pananampalataya. Hindi na tayo ina sa kasaganaan lamang, kundi lalo na sa mga sandali ng ating kalungkutan. Si Maria ay larawan ng simbahang nananalangin, naglilingkod, at tahimik na nagpapagaling. Sa kanya natututo tayong manatili sa tabi ng mga krus ng kapwa. Hindi para ayusin kaagad ang lahat, kundi para makisama, makiramay at magmahal. Sama-sama nating pagnilayan. Sa aking krus, naroon ba si Maria?
Kapag tayo'y dumaraan sa krus ng buhay, sakit sa pamilya, kabiguan, kawalang katiyakan, takot sa bukas, kaya ko bang manahimik at manalig kasama si Maria? Kadalasan gusto nating takasan ang sakit, itago ang kahinaan, pero ang krus ay hindi katapusan kundi daan patungo sa pag-ibig. At sa daang iyon, hindi tayo nag-iisa. Si Maria ay kasama natin, inang hindi sumusuko, hindi tumatalikod, at laging nananalangin para sa atin. Si Maria ay hindi lamang ina ng pagdarasal, kundi ina ng misyon. Mula sa krus, siya ay naging ina ng simbahan upang tayo rin ay matutong maging kapatid, tagapaglingkod, at tagapagdala ng pag-asa. Ang totoong debosyon kay Maria ay hindi lamang panalangin o nobena. Ito'y pagsunod sa kanyang halimbawa. Ang maglingkod ng tahimik, magmahal ng tapat, at sumunod sa kalooban ng Diyos kahit hindi natin ito ganap na nauunawaan. Sama-sama po nating pagnilayan sa anong bahagi ng ating buhay tayo tinatawag na lumapit sa paanan ng krus kasama si Maria. Tinatanggap ba natin siya bilang ina na gumagabay sa atin bilang bahagi ng simbahan? At paano natin isasabuhay ang kanyang pananampalataya sa gitna ng ating sariling misyon at mga pagsubok? Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Maria, ina ng simbahan, sa paanan ng krus ay tinanggap mo kaming mga anak, mga takot, mga sugatan at mga naliligaw. Inaturuan mo kaming maging katulad mo, manatili kahit mahirap, manalangin kahit walang sagot, magmahal kahit masakit. Alalayan mo kami, gaya ng pag-aalay mo sa mga unang alagad, upang kami maging tunay na bahagi ng simbahan. Tapat sa krus, buhay sa pag-asa, at laging sumusunod sa iyong anak. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary, at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa, patungo sa mas matibay,
na pag-asa.